simple lang sa isang pihit. Sumasayang buhay ngayon, ang dami nang nagbago. Pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa may opisina, kotse, taxi o jeep, tricycle, FX, bus na masigip, paligid, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo 107.7 Energy FM Kalibo! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Hi, Tangga! Energy. Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo, energy! Noche de Ronda. Oras sa number 107.7 Energy FM Kalibo, alas 6:04 sa gabi. Noche de Ronda. Mga balitang dapat bantayan, mga balitang dapat tutukan, mga balitang posibleng may kahilabdanan sa atong matag adlaw nga pagpangabuhi. Noche de Ronda. Ibhi si Kasimanwang Malbert Dalida. Noche de Ronda. May balita ka na, makahibayag ka pa. Noche de Ronda. Agma karon, Hyra, ro inyong Anchorman. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Good evening, friends. Good evening, Western Visayas. Noche de Ronda. May dayan nga kabibilog nga probinsya takan. Noche de Ronda. Once again, may dayad man niya gabi bilog nga Banwat Kalibo. Magandang gabi, bagong Pilipino. Alas 6:05 aton karon nya oras sa amat sa mahal nga Dios aki gin pahanugutan nga mag-ililiba kita uman pag isarunday ka nga palatuntunan. Sa gihapon Miyerkules kita nga edisyon ha. May 13, 2026. Sa mga nakakadi para hamat ng kapinasagamat kita perme. Well, syempre, kamo man karon sa bilog sa makasabat. Kung ginpahanugutan nga mag-ililiba kita, syempre, una kamo. Maybe may mga priorities kung ta kamo galing ginpili ninyo nga mag-ililiba kita. O, di thank you so much, gin. Ang thank you, Lord. Kung ano mataro may i-offer, itday karang nga palatuntunan sa inyo karon nga pagpahuway-huway. Kung kamo halin sa inyong nga mga trabaho, ikaw ba'y galing sa trabaho at pagod? Malamang sa iyo din ninyo sunod yung mga wala kayong ibang gagawin kundi maupo sa sopa, magtanggal ng sapatos, magsalin at uminom ng Banayad Mineral Water. Bukon taron itlasang blade. Ginaiba tagang aton mo tanga version. Waman kita naga-again sa alak pero haywa kita naga-promote. Basi kon ibabi ma-treatment anandahay. Nagapati kita sa bagunon nga manapampatugog ang wa. Ako personally, I've been there. That's why nagalakas loob kita nga mag-share mga kasiman mo. Sa iba nga nagapati nga may vitamins and minerals kamo nga mabubuo di karon, well, saga nga pagpati. Ito na kung ganahan kamo na ano, mga one bottle man. Or one bottle na himo nga one for the road. So one for the road na himo nga daya karang nga pwede road, barangay road, municipal road. Highway. Where is the road? Hindi na karon kung magkaalaman na mga kasimanwa, basi kumanta ka nga imo truck akon highway. Sari
Ay, sorry sir. Grabe no, imo-truck akon highway. Laham talaga oh. Sa tanan naton yung mga bangga, mga darling, mga sweetheart nga always nagapamati. Always nagapati, always nagaapin. Sa 107.7 Energy FM Kalibo, a blessed Wednesday night katuntanan. Nagapatabang makaron si Senador Bato de la Rosa sa mga Pilipino. Tulungan kuno imaw ha, na wag dalhin sa dahig. Wag daw pahintulutan na may isa pang Pilipino na dalhin doon. Anano rong tagipusoon, bagatyagon, opinyon, pananawan, pagpati naton nga mga Pilipino. Butang palihog sa comment section. Aton nga na pala tuntunan mga kasamanwa. Well, of course, dahil nga nga naka-live stream ngun kita. Simulcast via Aklan Cable Channel 3. Nano taga-katabo sa aton nga nga nasyong Pilipinas. Gobyerno pabaga naton sa gihapon matawag aton nga pangginobierno. Pangginobierno nga nagaulikid sa mga kubos. Gobyerno nga nagasuko para sa aton nga soberenya, sa aton nga mga kinamatarong. Kung aton nga balik-balikan aki before Spaniards o panahon it Espanyol. Tag nag-antigo ang buyot it baril do mga sinauna nga mga Pilipino nagkawatak-watak bangod sa animal nga klasit sapat nga kwarta. Kung sinor may kwarta igto apin. Mga kasimanwa. Kung amatro iba nagabaso man nga nag-abo ro relihiyon sa Pilipinas. Naglala rong pamulitika, bukonot at panerbisyo ay pangwarta. Tabi-tabi lang po pero syempre nakasayod ban kita nga bukon itanan. Abo tagihapon kita it mga matarong nga mga politiko. Mga term kagid na usually ginagamit mga padiyos ro nga panerbisyo. Literal nga may kahadlok sa Dios. Basically, although again it may sound corny para sa iba pero duyon gid rong minatuod. Mga kasiman mo bisan ultimo ka nga tawo kun may Dios ka sa pagpangabuhi mo, you will be heavenly guided accordingly. Kung honest ka nga politiko, hindi ka na para hindi karon pagpahanugutan it mahal nga Dios nga may mga tawo nga magpagapit kimo para nga ma-distract ikaw sa pagpanerbisyo. Tawan ka panana karon it mga loyalista ag mga supporters nga bisan hindi mo kon pagpamahawan. What's next nanungon President Bongbong Marcos sir? In fairness man wa nagapakialam ro aton nga presidente man. May plano siguro ro nga mag-star man sa Netherlands pagkatapos ko ng termino ay. May puso kagid man President Bongbong Marcos. Amanit so far wa kat imo nga ra it panawagan sa mga Pilipino. Pati ikaw President Bongbong Marcos isaw-saw ta sa hilaw nga dyan minggo makita mo. Pangabay again, like, share aton nga pala tuntunan sa mga suki naton nga tagpamati mga biyaheros out there oy sa mga nasa terminal pa mayad nga gabi mga ma'am and sir ha. Sa mga dispatcher nga may biga oy gon, sige lang importante naka panerbisyo man. Kutob ko mga nasa service nga ginatawag included kamo makundi ka mo magpanerbisyo hay waron. Hindi man maka-survive hagos ro aton yung mga van drivers, mga terminals ta kun uwa kamo, mga dispatcher, mga pati konduktor. If you choose not to, di uwa. Ay wa dayon karot ibang gaobra kun hindi kamo
Pero iba multitask matana nga ni. Driver na, barker pa. Ay pwede man doon, swelduhan mo man imong sarili dayon. Di ba ga? A matter of positive views o point of view sa pagpangabuhi. Hindi ka? Pagambag ako. Ay dayat akong taro aton nga gusto nga i-mold mga kasimanwa nga isagang kaliteral nga bagong Pilipino. Nagaulikid sa isig kapareho. Wa nagapangluko. Regardless kung ano man niya political party na i-involve. May tabi man na kasi manwang Malberto, ibangaran natin ng mga politiko, ay wat aga kuliit. Wa man siya na nagadagawat itbugas. Ay, literally, maybe you're correct. Man-manahay, siyempre, gobernador, congressman ka, gagto kastindihan para nga magdagawat bugas. You can have somebody else to do it for you, di ba? Di ba nga partner, mas creamier? Ano man do reklamo ipilang karang nga mga tricycle drivers sa Banwat Kalibo nga baw. Wa gid makabaton it kun anano nga ayuda. Patero ayuda nga ra na iintrahan man it politika ay aki masubo matana man. San o pa baga kita mag-alalangay? Kung magilisamit man tanan-tanan, epekto pa ihandra it political division man nga nagakatabo iya sa probinsya Tacloban. Sino imong kutanon? Masabat ayhan kon kutanon? Basta nga ni mga questions nga answerable by yes or no, kaduda-duda gagi. Alas 6:15 aton karon nya oras. Tawan taanay agi didikarta ro pilang ka mga minutos sa aton karang nga pala tuntunan kay manwa kita naila ko natabo nga raho. Bisan sa aton nga mga ordinaryo nga mga pumuguyo. Nano pugos baga ko daya karang dumduman pa naton da. Anay ang SIM card registration kay ka pinagusto gyapon do iba nga rait manayang pagpangluko, pagpang-scam, tapos may pahog-pahog pa nga daga. And sadly, mga kasimano sa bilog sa amon mismo nga kaibahan, iya sa Energy FM Kalibo, na biktima. Ako no, kundi magbayad utang, i-post raan na nga identification, pakahuyan social media, samitin nyo. Yun yung mga tao nga clear, literal, nga mga animal nga klasit sapat. At naubras ka buhi. On the other hand, may mga information man kita nga bawasan da mismo gali kuno kara mga biktima man. May nagabuyot man nga sindikato. Ay kundi ka magtuman ay masakit kagid lang. May na feature anay kita karon ho nakita ta sa to mention Jessica Soho yata or Bukon. Basta isa gang ka public affairs man sa national TV. Mga kasimanwa na rescue man sanda to. Kundi kuno sanda magtuman, mga kasimanwa sa mga nagabuyot kanda nga sindikato, sanda man do mabutang sa agang-agang. Ay nano rumayad. Mga basic nga mga guidelines ag safety tips. Basta nga ni wa mo makilaga, hindi pag-enter tinaha. May banta kung mapakilaga imaw hay mayad. Pero kung sa pamatsyag wa man mo transaksyon, wa man imat kun ano nga mga klaro nga kuan mo hay ayaw lang gid. Especially sa sokbed makaron mahipipindot kating kun amat hay anda kating dayon nga targeton. Ay congratulations ay nakadaog ka sa amon nga promo nga pahaba-haba it buhok. Para nga maklaim mo ra imo nga premyo magpadaga kat 5,000 pesos nga processing fee. Narito ang link sa baba. Ha 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 ha. Mangyaring pindutin lamang para sa pamamaraan kung papaano mo maklaim ang iyong premyo. Ha 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 ha. Asin na ron imaw.
ginahugat-hugat naton mga kasimanwa nga makaabot iya sa broadcast center. Ana malang karaman awareness. Kaya ganwa bit ginapili nga tawo ra mga sindikato nga raho. Pagag-pagag. I-massage ko nga na yung likod nga ron nasa nga makatugan ka makita mo. Pangabayan like and share mga kasimanwa. Madangga sa gyapon aton nga panyimpo ba sus Mario Joseph naman May mga birthday greetings ka mo rin na, may mga bisperal. Kung ano nga mga positibo nga mga pa-shoutout, butang nga again sa comment section. Pagtao taman syempre, pagparamyaw, pag-welcome sa tanan nato ng mga certified suki. Sa GC6 tanan kya kabarangayan, ya sa Bilog nga Banwat Kalibo, welcome. Tama naman sa mga pinalangga nato rin na sa Bilog nga Islat Boracay, Mainland Malay. Borwanga na ba si Bahay, Tangalan, Makato, naman siya Malinaw, Leso. Diba ka madalag baliti, Batan, Altabasa, New Washington. Sa mga ginakailawan man naton yung mga pinalangga, mga kaigbataan kapartidusan, kaparyentihan, mga kasosyo sa negosyo kung ano paro na. Konsin man ka mo nga partit bilog nga Western Visayas, mayad niya gabi. Bilog nga Panay Island, magandang gabi po. Bilog nga Region 6, good evening. And of course, sa Bilog nga Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga nagapamati katon sa Aklan Cable, mayad man niya gabi ha. Alas 6:20 aton karon nga oras, dali ang gid kinahanglan tamanda permi nga tawaan itig tagupangod for us to be guided accordingly. Ay nagawuri man kita sa aton nga raking weather condition ag sambilog sa mga epekto nga negative naganubo rong level itubi. Affected man aton karon ng mga farmers na may ugan nga pag-abuton, may low pressure area or even bagyo ang magasugod sa aton nga PAR or Philippine Area of Responsibility. Mas mayad nga masaligan nga source of information aton nga pamatian. Si DOST Pag-asa Weather Forecaster Benny or Benison Estareha. Pamatian naton mga kasamano sa pinaka-latest naton nga Energy Weather Report. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareha. Sa ngayon po patuloy pa rin nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na dating si Bagyong Kaloy sa ating PAR. At huling namataan kanina alas 3 ng hapon at 555 kilometers silangan ng Catanduanes. Itong low pressure area walang direktang epekto sa alinmang panig ng ating bansa at kitang-kita na medyo humihina na yung mga kaulapan at mga sirkulasyon nito at posible nang malusaw either bukas or sa araw ng Biyernes. At asahan pa rin po sa malaking bahagi ng bansa at ang mainit at maalinsangan po na panahon at meron lamang mga pulu-pulo, mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Sa mga sandaling ito, maraming mga pagkidlat pagkulog po dito sa bahagi ng Mindanao at maging sa ilang bahagi pa po ng Southern Luzon. Yan po hindi naman nagtatagal. Usually mga minuto lamang hanggang isang oras lamang po. At base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong ibang nakikitang mga cloud clusters na posibleng mabuo bilang isang bagyo hanggang matapos ang weekend. Bukas, araw po ng Huwebes, that's May 14, asahan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon ang partly cloudy skies, minsan maaliwalas mula umaga hanggang tanghali. And then sa tanghali, posible pa rin ang mainit at maalinsangan na panahon dahil pa rin yan sa localized thunderstorms sa easterlies at meron lamang po mga pulu-pulong mga pag-ulan, lalo na dito sa may areas sa silangang parte ng Luzon, kabilang ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Quezon, Nueva Ecija, and Bulacan. Medyo mataas po ang tsansa ng mga afternoon thunderstorms po doon. So make sure na meron tayong baon na payong kung lalabas ng bahay bukas. Pagdating naman sa temperatura, air temperature sa Metro Manila bukas halos katulad po ngayong araw, 35 degrees Celsius. Maraming bahagi pa hanggang 33 degrees kabilang ang Lawag, Tagaytay, and Legazpi. Habang pinakamainit pa rin o pinakamataas ang air temperature sa May Tugigaraw, Cagayan hanggang 38 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, andyan pa rin ang matinding init at aasahan din po dito sa may Visayas ang fair weather conditions. Ibig sabihin, bahagyang maulap at minsang maaliwalas ng kalangitan. Yan po ay madalas sa umaga hanggang sa early afternoon. At pagsapit ng hapon, may mga posibleng saglit na ulan dito sa may southern portion of Palawan at maging dito rin sa ilang bahagi po ng eastern Visayas. Walang kinalaman sa ating minomonitor na low pressure area. Temperatura natin sa may Puerto Princesa and Cebu City hanggang 33 degrees habang mas mainit pa sa Tacloban bukas hanggang 34 degrees in terms of air temperature.
At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, umaga pa lamang, may tsansa na ng mga pag-ulan. Dito pa rin po sa paligid ng Moro Gulf, that's Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, including Zamboanga City, Lanao del Norte, Lanao del Sur, and Misamis Occidental, medyo mataas ang tsansa ng mga pag-ulan at minsan malalakas po ito pagsapit ng umaga. Habang sa dakong hapon hanggang gabi, malaking bahagi na ng Mindanao magkakaroon ng kaulapan at aasahan muli ang mga localized or mga isolated rain showers or thunderstorms na usually nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Medyo mainit din po sa tanghali dito sa Mindanao, kagaya sa may Zamboanga City and Davao City hanggang 34 degrees Celsius. Whereas yung heat index o yung nararamdamang init ng katawan sa malaking bahagi ng bansa, posibleng mas mataas po by 2 to 7 degrees Celsius. Kaya't paalala pa rin ng Pag-asa, ungkaliin pa rin po ang pag-inom ng tubig and make sure na from 10 a.m. to 4 p.m. kung di talaga maiwasan na lalabas po ng bahay, meron tayong baon na payong, sombrero at make sure nga na tubig, pamaypay, malaking factor din po yan para maiwasan yung pagkahilo or panghihina na maaaring mauwi po sa heat stroke. Para naman sa lagay ng ating karagatan for the next 4 days or hanggang sa weekend, wala tayong aasahang sea travel suspensions o yung mga possible raising nga ng gale warning. Nananatiling banayad ang kakatamtaman ng taas ng mga pag-alon, lalo na dito sa mga baybayin po sa kanluran o sa western section at sa gitnang bahagi ng ating bansa. Habang sa eastern part, nasa 1 hanggang 1.5 metro ang taas ng mga pag-alon, medyo tumataas ng bahagya ng saglit kapag meron tayong mga thunderstorm. At para naman sa lagay ng ating panahon, simula sa Friday hanggang sa Sunday, that's May 15 hanggang 17, malaking bahagi pa rin po ng Luzon na magkakaroon ng bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan. For the next 3 days po yan, mas madalas yung mga pag-ulan sa weekend sa may Batanes and Cagayan provinces. Yan po ay dahil sa frontal system o yung banggaan po ng mainit at malamig na hangin at dadalas din yung mga pag-ulan dun pa rin sa mga areas na nabanggit natin kanina sa Luzon, kagaya ng Isabela, Aurora, northern portion of Quezon. Medyo tumataas yung tsansa ng mga afternoon thunderstorms, maging dito rin sa may Quirino, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at Bulacan. So make sure nga na meron tayong baong payong, panangga sa init at sa mga saglit na ulan. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, fair weather conditions, mananatiling maaliwalas pa rin ang kalangitan sa malaking bahagi ng Visayas at aasahan yung mainit at maalinsangan po na hapon. No? At ang hali at hapon posibleng umabot sa may mga lugar na 40 degrees hanggang 45 degrees ang posibleng maramdamang init o yung tinatawag natin na heat indices. Pinakamainit pa rin sa may Northern Samar, Eastern Samar, Iloilo at Capiz, kaya make sure na meron tayong baon na tubig. At sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, mananatiling bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan simula po sa Friday hanggang sa Sunday at wala pa rin aasahang mga tuloy-tuloy at malalakas na mga pag-ulan, afternoon thunderstorms po na walang kinalaman sa mga low pressure area or bagyo. Ang temperature natin sa malaking bahagi ng Davao and Zamboanga hanggang 34 degrees, the air temperature po. Pero mananatiling mataas ang heat indices o yung mararamdamang init. Kagaya dito sa may Davao City nga, sa may Zamboanga City, Butuan at Cotabato, dyan po pinakamatataas ang mararamdamang init. Ang ating sunset ay 6:16 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas ay 5:29 pa rin ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha, nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa, magandang solusyon. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Alas 6:28 aton karon nga oras. Ato na batian pinaka-latest weather forecast from DOST Pag-asa. Thank you syempre ha. Kay weather forecaster Benison Estareha. May mga pa-shoutout kita gagi sa aton nga live stream. Before natin basahon, ba may naga-birthday pagid partner Mas Cremier. Good evening. Stay put ka una. Araw, happy birthday kay Wenza May Katuiran 12 Panadero. Pang reunion at nga mga pag-plastar apelyido. Yan ang tiradada. Pang pilang birthday na naraman, Wenza May Katuiran 12 Panadero. Good evening, aga happy birthday. Sana mabusog mo sila. Kasi man by the way, kumusta mataas baga imong blood sugar?
Ginatago-tago mo gang ikaw baga may diabetes? Hay rarong sabat sa imo nga bagatian. DTX 500. Rong DTX 500, again, may tatlong ka anti-diabetic properties. Nga marong mga masunod. Charantin nga nagapanuboy glucose, Vicin nga nagakontrolar it blood sugar, ag polypeptide nga may kaparehong epekto baga it insulin nga ginatawag. Inaaron tanan sa DTX 500 mga kasimanwa. Rong DTX 500 aton nga partner kontra sa diabetes. DTX 500 sarang mabakaw sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rependors Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Pag makabaton ka, i-text or even link sa Messenger, ayaw gagi-gagi itpindot kapin pakondo yun yung may matawag karon ng mga XYZ na may short ba na mawala. Hindi mabasahan nga ron ho. Gaban-yaban gid ron mga link ron nga magalid ki mo sa isagang ka-scam. Kung may pagka-kontento kuno kita sa aton nga kabuhi, wa kita tiyabot karon. Pero kung kapin pa ko may mga gina-offer nga nagdaog ka, mga kasimanwa, no, yun kadro delikado. Tapos kung kumagat ka, ikaw parang nagagawa nga may utang. Tawan taron it igdago pangod ina induna mga kasimanwa ha. Bukod niyang rait para sa awareness ka ginatawag kundi literal nga mag encourage ka aton tanan niya maging maisog. I-report sa aton niya mga mamang pulis, ag-aling pulis. Speaking of aling pulis and mamang pulis, panginbulahan sa Kalibo PNP Station ha. Headed by Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas. Sa kibahan man sa nakaroon nga Deputy Chief of Police kay Police Major Prensi Andrade, sir. Ag sa iba pa nga mga head departments ha. Police Station of the Year, congratulations. Standby mga kasimano, si iba pa naton karon ng mga pagpa-shout out. Manumbalik kita of course pagkatapos gilamang bilang ka mga reminders pangabay. Hugat-hugat siyang kamuruna. Noche de Ronda. I'm grateful to have met good friends here at work. Our favorite bonding during breaks is ang amon coffee time together. And our coffee of choice, MX3 Coffee. It is a low-acid coffee and also a high source of vitamin C and calcium. On top of that, gabalon man ako sang MX3 capsule. Amo ining akong kapartner everyday, kaupod sa proper diet and exercise. Ako si Mars Soriano, kag diri na ako sa masaligan nga tunay, natural, kag original, MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Sun Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing inulo ko, naibaluan ko nga taas, nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud manikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata pangod sa diabetes. Proteksyon ni ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Beautiful girl,
Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una it serbisyos sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan. Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Sur. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag. Wow, galing. Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, suswiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag. Wow. Gumaling na po siya hanggang umaga. Wow. Hindi na po umulit. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Working is fun if you have colleagues who treats you as a family. We do work and enjoy our coffee together. Sa kape, we only choose the low-acid kag high source ang vitamin C and calcium nga MX3 coffee. Kapartner man sini ang MX3 capsule, cholesterol and fat-free, gani, masaligan. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Mildy Pantinos, kag bilib ako sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Sa gutom na di mapigil, may sagot na sigurado. Isang kainan na tunay na panalo. Suling Tapsideria, pangalan pa lang ay astig. Busog ka sa sarap, babalik ka ng paulit-ulit. Sulog na paborito, umaga hanggang gabi. Nilagang bakat bulalo, sabaw palang panalo na lagi. Pares at bindonggo, ulam na swak sa kanin. Sizzling na lutong bahay, sarap ay walang katulad din. Suling Tapsideria, dito ka na kumain. Only rice with free soft drinks pa, walang biting sa kanin. The only rice queen of Aklan, tunay na bida. Sa bawat subo, sarap ay ramdam na ramdam mo na. Arroz, kaldo at goto, pampainit ng umaga. Lomi at batchoy, sa gutom ay palaban talaga. Chicken at liempo, inasal, ihaw na nakakaakit. Rice balls na swak, sa panlasang walang kapalit. Suling Tapsideria, kainan ng bayan. Sulit at busog, saya'y walang hanggan. The
pamilya ang kasama. Sa bawat order, saya ay dama. Hindi ka magsisisi sa bawat tigil. Suling Tapsideria, panalong pagkain. Kaya tara na, dito na magpunta. Sa gutom mong matindi, ito ang sagot talaga. Suling Tapsideria, babalik-balikan mo. The Only Rice Queen of Aklan, panalong panalo. Suling Tapsideria 1 is located at Rojas Avenue Extension near ASU Calibo. Suling Tapsideria 2 is located at Regalado Street, Poblacion, Calibo. Soon to open, Suling Tapsideria Makato Branch, located at Poblacion, Makato, Aklan. Paisayon, halin sa Aklan Electric Cooperative or Akelco. Rung Aklan Electric Cooperative hay magahiwat iti ka-43 nga Annual General Membership Assembly or AGMA sa Mayo 16, dag-on 2026. Sabado nga adlaw sa ABL Sports Complex, Estancia, Calibo, Aklan. Raya rong kay gayunan it mga pinalangga nga mga miyembro konsumidor tag-iya it Akelco nga masayuran puro mga recent developments ag nagakatabo sa tagatapan it Akelco. Ag may paabot ro anda nga mga suwestyon para sa ikamayad kung serbisyo it Akelco. Angot kara ginapangayo gid it Akelco rong suporta at mga member consumer owners sa nasambitan nga asembleya. Sa mga mag-atender, magparehistro online o mag-agto sa mismong adlaw it asembleya dagarong power bill. Ginasaligan gid ro padayon nga pagsuporta it membro konsumidor tag-iya it Akelco sa nasambitan nga asembleya. Abo gid nga salamat. Noche de Ronda. Welcome back mga kasimanog. Siyempre padayon kamo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Calibo. Proud member of the KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Noche de Ronda. Alas 6:41 aton karon nga oras. Noche de Ronda. Dali ang gid standby mga kasimanwa sa iba pa naton yung mga concern na himang naton earlier. Tawaan ta gid iti tagupangod daya kara nga concern bukon yang rait hambay nga awareness kun kako na dapat karay bagusuon gid ang so sa na yang gaw nga. Basi kamo kara naka-experience man ag posible nga maka-experience pa. Ay ginasukot naton makararong DOST man yan kara actually ano. Dumduman nyo kasagsagan kara ko na yung SIM card registration. Ay gae haraman gihapon. Hindi ta na pagpabuhayon pa mga kasimanwa nag-agtong gidaya makaon sa studio. We're so proud and kung si Ampod ni Ron pa hay bugag agdungog naton it aton nga palatuntunan. Kaya maka-istorya, maka one-on-one man actually sambilog man da sa nagapamayagpag nga boses every Sunday iya mismo sa inyong nga pangga station no. Paliso-liso abi partner do kwan do aton nga ano para nga maano nakon. Sige pa. Okay. Mga kasimanwa. So hopefully ro aton nga pagdaga kara sa kahanginan maka buko nyangit awareness no maka tao ka aton net encouragement nga dapat hay wa tara ginatolerar o makaraya nga pagpangloko pagpamahog nga gaban gid no maka tao kay mo it stress fear ag kun sumaga-saga basi kun di madaga hay anxiety pagid ba madagom-dagom pagid to ya makaon sa aton nga studio ag makatubang naton no si Ma'am Marijoy mas kilaga sa anak karon nga broadcast name man nga Coach MJ no sige mamayad nga gabi ag live ka man makaron sa
Noche de Ronda, imo anay abi nga pagpanamiyaw sa tanan naton. Ang mga suki pag hindi mo nga mga tagpagamati. Ma'am, go ahead. Yes, magandang gabi po sa lahat. Medyo hindi maganda pero mas pipiliin nating maging maganda. Syempre, Coach MJ, nandito na naman tayo sa 107.7 Energy FM pero ibang usapan to. Kaibahan kasamang Malbert. Sige. Ma'am, can you give us a short background anay? Kasan o natabo daya karang pagpadaga kimo daya karang message sa imong cellphone number? Actually, kanina lang talaga siya nangyari umaga during our seminar. Actually, meron kaming seminar dapat ngayon sa school. So, nag-start siyang mag-send ng messages. Pero para bigyan ko ng context kung bakit merong ganitong messages na nangyari. So, I know nga may mga tagapakinig man kita nga you are familiar with the term OLA. OLA means online lending app. So, may mga legit and as to be honest, mayroon po akong OLA in my cellphone. Ginagamit ko ito when, kumbaga, alam mo naman, pag may mga times na you need, minsan talagang gagamitin mo siya. But this time, rayang OLA na ito, first time na nag-pop out sa akon niya CP. So, I was thinking that time, abay, tingnan ko nga kung ano yung offer. So, di ba, pag pinindot mo yan, magbibigay sila ng offer, pero magbibigay sila kapag you give your details. Ibibigay mo yung impormasyon. Kasama dyan, your ID, your selfie, kung meron kang e-wallet. So ako naman, kampante kasi nga hindi na ako bago sa ganyan. I have used different OLA. Pero etong may I say that name para maging aware ro atong mga tagapamati that term or the name ng OLA is Credimint. So, doon nag-open, so nagpasa ako to look kung ano ro offer. Kasi ganyan talaga yan. Kapag nakita nila na totoo ang iyong kredibilidad, nandiyan ang iyong trabaho, kung ano, kung may kakayanan ka talaga magbayad, they will offer. So, hindi sila nag-offer. Meron silang nakalagay doon, pero not automatically sa'yo. Pero nung nakuha nila yung aking information, biglang nag-pop out sa cellphone ko, the amount has been disbursed. Without my authorization, na hindi ko man lang nakita kung ano yun, magkano yung i-disburse. So, nagulat ako ngayon. So, check ako agad. And then, my e-wallet, open ko, 4. Diba? I open only 1. Credimint. Pero take note po, mga kaibigan sa mga tagapamati, hindi siya Credimint ang pumasok. I have 4. Flexi Fund, Fund Express, Quick Pesa, ag Paymatic. So kinubaan lagi ako, my goodness, ano't arayang gintry ko. So pagkita ko, kada isa nag-send ng 4,200. So kada isa. And then automatic po yan mag-a-update sa account ng Credimint. Alam niyo po ba mga kaibigan, mga tagapamati, kada isa sa kanila, that 4 ay asking me to pay 7,000 each. Wow. Okay. Alam niyo po ang deadline ko bukas. That's why kanina nag-start na sila kasi nga, bakit po uminit ang ulo nila? Kasi siguro nakarating sa kanilang kaalaman kasi nung nakita ko yung amount na yan, nag-contact agad ako doon sa part ng kanilang app na you have to post kung ano mga query. Sabi ko, teka, walang authorization na nagsabi ako na i-disburse yung amount. So, hindi pwede. So, hindi ko gagamitin to. Ibabalik ko tong amount na ito. Pero walang sumasagot. So, naghahanap na ako ng email. Doon sa kanilang account, iba pa rin ang email. That's why wala pa rin sumasagot sa akin. So, tumagal ng isang araw, nag-aantay ako ng message talaga. The next day, wala pa rin. So, nag-search na ako sa social media. Buti na lang, meron palang mga katulad ko, mga kaibigan, the same amount, the same process, nabigay nila yung kanilang, meron silang naibigay na email. Okay. So may email. So sa email ako nakipag-contact. So nandito, ang dami kong kopya kanina kasi nagpa-blatter na talaga ako, no? Good. Okay. So nagpadala ako ng demand letter. So pinalagay ko formal, legal, and at the same time lahat po ito na ipadala ko sa social the Securities and Exchange Commission. Okay. So siguro nag-init talaga yung ulo nila because hindi nila akalain na ipadala ko lahat. So screenshot ko lahat kasi nga wala. So I was waiting for the response kasi ibabalik ko talaga because the money is not mine. So 'di ba 4 to 4 to bali 16,800.
Lahat yun. Oo. So, nung By the sinasabi... way, ma'am, excuse me, did you really receive yung amount? Yes, Pumasok na-receive ko talaga siya. Oh, okay. So, nung nag-response na sila, siguro nakita nila mga after, kasi May 8, May 10, nag-May 10 ulit, nag-ano ko ng letter, nag-email ako, paulit-ulit, hindi ko sila tinitigilan kasi nga, binabantayan ko rin. Baka pag dumating ako ng due date, talagang sisingilin nila ako doon sa amount na hindi ko naman kinonfirm na aking kukunin. So, eto na. Nung malaman nila nag-SEC ako, may tumawag na kanina, "Ma'am, reminding you of your due date tomorrow." Ay, teka kako, nag-aantay pa ako ng response. Kasi kako, hindi ko to ginamit. Ito ay ibabalik ko actually, sabi ko. Tapos nagbago na yung tono nila. Yung send na nila sa akin. Ngayon na agad, isend ang pera na pambayad na. Tapos sabi niya, tapos eto na, kaya ako ni-screenshot kasi po, mura na to eh. Tapos ipapahiya kita, gagamitin ko ang social media, ite-text ko ang makasama mo, at talagang tinext nila ang husband ko, ang nakatanggap. And I don't know sa iba, talagang ang lahat ng uri ng pananakot. So kung talagang mahina-hina po tayo, no, ay talagang maaapektuhan tayo. At doon ko nakita, so nag-search ako, maraming katulad ko, at actually ngayon yung pinost nyo sa stasyon, meron ding mga nagre-react na they have experienced the same tactics. Alam nyo po, ang malungkot doon, dahil sa ayaw nila ng stress, binayaran talaga nila the amount and yung tubo. Pero ako hindi, talagang sabi ko hindi pwede. Kung pagdating sa amount na 16, sabi ko, ang gusto nila nung una is i-scan ko ulit. I-scan ko ulit yung aking tawag nito e-wallet. So sabi ko, duda agad ako kasi 'di ba pwedeng pag na-scan baka pati yung ibang laman makuha. So delikado. So ang sabi ko, hindi ko na ipapadaan. Kukunin ko yung pera doon sa e-wallet, I'll send it cash through Palawan. Bigyan nyo ko ng kung paano ko isi-send. So hindi rin sila magbigay ng name. Pero ang kakontak ko na sa email is that official email ad nung Credimint. So eto mana, binigyan niya ako. So ay in-screenshot ko para alam nila na nabalik ko ang amount, which is 16,800. Hindi to akin, sa kanila to galing. But because eto nga, alam niyo po ba, dire-diretso pa rin hanggang ngayon. I still have text messages na nagsasabi na hindi namin natanggap, na gano'n. So, expected ko na. Kasi nga, bago to nangyari, may nabasa na ako na yun din daw ang ginawa sa kanila, binigyan sila ng code para ibalik kasi nga nagreklamo rin sila dahil yun nga, ayaw, hindi nila kinancel, wala kasing authorization. So, binigyan sila hanggang ngayon daw talagang ang tubo. Sabi ko, hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng magpapabaya tayo ng ganon. So, sabi ko nga, kung ganito ng ganito, paulit-ulit na mangyayari na may mabibiktima. Tapos, paulit-ulit na magiging masaya lang sila. Tatanggap sila ng perang hindi dapat para sa kanila. So, nag-post ako sa kanila at dapat malaman din ng ating mga kasamahan noon, sa mga tagapakinig. Mandami-dami pong batas. Sabi nga tulad ng Data Privacy Act of 2012, no, RA 10173, prohibits unauthorized processing and sharing of personal information. Alam niyo po ba, gin-post na nila pati picture ag ID ko, UMID ID ko. So, which is a violation, gid, ng akon nga rights. And then, SEC Memorandum Circular Unfair Debt Collection Practices, SEC registered OLAs are prohibited from harassing, threatening, or contacting people in the user's phone book who are not co-makers. Diba? Talagang lahat ito, talagang gin-post ko na gusto kong malaman nila na alam ko ang batas, alam ko ang karapatan ko. Alam niyo yung sagot sa akin, wala akong pakialam, isi-search ko ang lahat talaga. And then sabi ko nga, nung nagpa-blatter ako, paki-refer na lang ako, sir, kasi tinatanong ako ni sir kanina, ano ma'am ang gusto mong action? Ipa-refer ako because sa cybercrime. I-akyat ko talaga siya sa Iloilo office kasi nga hindi tama na ginagawa nila to sa atin. Kaya nga dun sa mga nakikinig or makakapanood nito, wag matakot. Yun yung sinasabi rin ng cybercrime. Bakit walang nakakasuhan? Kasi walang nagrereklamo. Walang nagbuboses kasi nga nahihiya. Ba't mahihiya po kayo? Kayo ang biktima. So kailangan you voice out. Kailangan sabihin nyo kung ano ang nangyari sa inyo. Kasi hanggat merong tumatahimik, hanggat may nagpapabaya, patuloy na marami ang mabibiktima ng ganitong mga ola. As of this time, ma'am, mga nakailang
contacts mo na kaya even families yung pinadalhan nila ng mga ganong Sa husband ko pa lang naman. for now? Oo. Okay. Tanong ko yung anak ko, wala pa naman sa kanya. Oh. Grabe ano? Grabe yung tindi ng tirada nila, no? Yes. Talagang ipe-pressure ka in exchange na syempre ayaw. Wala namang ni isa sa atin yung gusto mo pahiya lalo na sa social correct. media. Oo. Pero subalit, but ngunit tatapwat, ito yung mga hindi nila nalalaman na meron palang mga katulad ni Ma'am Coach MJ na talagang ipinaglalaban ang karapatan kasi nga nasa time tayo minsan ng unstable sa financial natin, tapos ito pa yung mangyayari. Yun yung nangyari, kaya nga 'di ba, parang nalugmok na yung tao, nilugmok nyo pa, tapos dinagdagan nyo pa ng pasan. Kasi nga nung nakasali ako dito sa usapan dahil syempre nag-search na ako sa social media pa, meron talagang grupo ng mga biktima. And to the point na sila nagsi-share, alam niyo po ba umaabot sila sa suicidal tendency? Yes. Talagang dahil sa pag-aalala, sa kakahiyan. And yun nga 'di ba, yung sa K Avenue, yung programa natin tuwing Sunday, yun yung advocacy ko Tapos biglang ako yung nakaranas ng gano'n. So sabi ko, iba ang pakiramdam pag ikaw na talaga yung nakaranas. Yung mababasa mo na mismo sa cellphone mo, may tatawag na sa iyo, kasi katulad kanina kausap ko ang asawa ko, ano to? Sabi niya. So sabi ko, eto na yung kumbaga, hindi man natin gustong mangyari, pero eto na. So I have to face it, no? Kung ano yung kailangang gawin, tamang hakbang gagawin natin. May we know, ma'am, kung ano yung message na pinadala sa husband mo, kung okay lang? At binigay ang buong pangalan ko, Marijoy. Ito, tapos sabi nila, teka, hanapin ko. Kasi ni-screenshot ko rin yan para may ideya yung mga kababayan natin mga tagapakinig. So, gin-mention ang aking name, gin-mention yung app, Credimint, gin-mention ang total bill. So, isa pa lang to, kasi 4 sila. Remember, 4 ang pwedeng mag-send sa aking mga... So, isa lang tong na-screenshot ko. And then sabi na, due date mo ngayon, paasikaso, payment, iwas abala. Nung wala sigurong sinagot, eto na, sino sisingilin namin dito? Utang mo, pamilya mo, o kaibigan mo? Pakibayaran utang mo ngayon. Ganon talaga yung term. So, teka, tapos sa kanya mahagan-hagan. Pero dito sa akin, tingnan nyo po yung term estapadora, manloloko at scammer, sabi niya sa akin. Yan ba ang gusto mong ipamukha sa pamilya mo ngayon? Inoorasan kita. Pag wala ka pa ding nababayaran, ako mismo ang sisend mga identification mo sa mga phone book contacts mo, ganon din sa FB ng mga kamag-anak mo. Can you imagine? Tapos sila mismo yung nagsasabi, ihanda mo ang sarili mo ngayong sa kahihiyan na kapalit nito. Diba? Kung ikaw, lugmo ka na, ito pa, talagang yung iba, maintindihan ko yung iba, bakit nakaabot sila dun sa suicidal issue nila. Kasi nga, hindi siya basta-basta. Tapos may mga term pa na merong papuputukin ng ulo, may something, meron na talagang threatening na mga messages. So, sabi ko, daming nagtatanong, sabi ko, hintayin nyo yung interview ko kasi ang hirap kwentuhan kayo isa-isa. Totoo yan, ma'am. Sabi ko sa kanila. Ma'am Coach, by the way, what was your reaction upon receiving yung mga ganyang threats na yan? Yung una, syempre na-stress ako. Syempre tao, 'di ba? Tao tayo. May mga lalo na ngayon iba ang aking focus. Malapit na naman ang pagbubukas ng klase. So dapat ang focus ko paano ko ayusin ang room, paano ang preparation this coming. So biglang ganito, 'di ba? Ganito ang nangyari. So sabi ko kanina nga nung nagtataka siguro yung mga kasama ko, ano kayang ginagawa nito? Dalawa yung aking attention doon sa monitor habang nagsi-seminar, tapos habang may meeting din, meron ako nag-aasikaso ako sa laptop kasi kailangan kong i-blatter talaga. So, gina-print na gano'n. So, dalawa kanina. Then, sabi ko, syempre, hindi ko pwedeng kalimutan yung prayer. So, habang gumagawa ako, sabi ko, Lord, guide me. Kasi, kung ako to, hindi ko kaya. Kung ako to, wala talaga, Lord, sasablay ako. Pero, tulungan mo ako kasi, kung ano man yung ginagawa ko, pwede rin ako maging boses sa iba. Sa iba na takot magsalita, sa iba na takot ng katulad nito, or sa iba na walang means para magsalita. Maybe gusto nilang magsalita, pero hindi nila alam kung paano. So ito po, kailangan maging bold lang tayo, no, courageous enough to face kung ano itong nasa harapan nating pagsubok. Kasi nga, hindi pwede na sige lang tanggap tayo ng tanggap ng kung ano man na text messages. So ang gawa ko ngayon, receive block. Kanina, bago kami punta dito,
As in, mga mura talaga yung nare-receive ko. And yun na nga, yung sabi mo kanina, yung sa SIM card, iba-iba eh. Malakas ang loob nila kasi iba-iba namang number. Kaya nilang bumili lang siguro ng bagong number, then sige lang sila. Ang masakit pa doon, kapwa Pilipino mo ang gumagawa sa'yo ng ganito. Diba? Para rin sila kumita. Kasi siguro, according doon sa narinig kong interview kay Sir doon sa cybercrime, kaya lang daw din sila nagkakaganon kasi pala meron silang quota, meron pala silang cut. So, kailangan, dapat masingil mo yan para meron ka rin kitain. So, sila naman, sa gusto nilang kumita, kahit garapalan na, kahit na makatapak na sila ng karapatan ng iba, they will do that. Sana, sa ating mga kapwa Pilipino, sana hindi naman tayo dumating sa ganung paraan. Kasi marami namang paraan para tayo ay kumita ng pera, di po ba? So, wag na natin, kumbaga, hindi lang sa akin, kundi paano pa sa iba na walang kakayahan ng magsalita. Ma'am, yung may mga natitirang oras kasi maya-mayang konti, magbibigay daan tayo sa PCS o Small Town Lottery. Hopefully, wag ka munang umalis para mabigyan natin ng mas malalim pa na pagkakataon. By the way, let me ask this question by the way, no? Pumasok kayo sa isipon na because nag-host ka rin ng program tapos meron kong advocacy, di kaya pamamaraan din ito ni Lord na halimbawa Oo. Actually, kanina yan naisip ko, Lord, kailangan kong pagdaanan ito para lang siguro sa iba naman na matulungan na rin dahil we do not know baka meron na at this time meron nang nag-iisa sa kwarto at ano na iniisip because of that. So, sa mga nanonood at makakarinig nito, wag matakot. O hindi katapusan ng mundo mo, no? Bangon, laban kasi nga nakakaano naman 'di ba na kukunin mo yung buhay mo or sisirain mo yung the way you face life because of this kind of text messages. Hindi yan ang worth ng buhay mo. Mas mahalaga ka dyan. So, tayuan mo yung worth mo as a person. At kung sakali mang babalikan kita by the way pa, masaglit na mama. Sige, mga kasimanwa, alas 6:59, standby anay sa evening drive PCS sa Small Town Lottery Aklan. Good luck sa mga nagtagaya. Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Our official winning numbers for our second round is May 13, 2026. Our numbers 30. Makaranasan sa Dorian Documentation at official ballot para sa May 13. Impunto alas 7 at karon niya oras mga kasimanwa, there you go, evening draw PCS sa Small Town Lottery Aklan. Makarang gabi sa gihapon at Miyerkules May 13, 2026. As usual, para sa benepisyo, wa makapamati, wa makasubaybay, wa makahingabot. Sana sambitan karon nga draw, we will do the recap, don't worry. Again, hayra mga winning numbers in exact order. 37 ag 25, 37 and 25. 37 ag 25 sa tama nga pagpasunod. Sa gyapon hatod katon, Great Lion Gaming Ventures Incorporated, Rosolo nga lehitimong partner, it PCSO for Small Town Lottery Aklan. Sa mga nagtaya, sa mga nagpusta, sa mga nagingabot man para sa evening draw, unfortunately, sadly, wa magdaog, napaslawan, na pierde, nagsunggod, literal nga naghoy-hoy rong abaga. Better luck next time. Kung may nagdaog ban, paldo! Congratulations! Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. Alas 7:02.
Ronda. Okay, balikan ta mga kasimono si Coach MJ sa mga dugang pa possibly nga mga reminders ag nano kaya ro ana nga naging extra pa nga action taken Coach MJ ma'am. Sige, welcome back no. Hambal ganit akon kay inahay possibly there must be a reason gid sa anatabo nga raki mo ikaw ro magiging buhi ag maisog nga testigo sa daya kara nga mga kabulastugan ipila naton kara ka mga igmanghod nga wat at ginapili no basta nga konsido nga lokohon. So far si Mr. mo pagangro naka-receive sa mga Facebook friends mo wa pa man? Wala pa naman. Inaantay ko nga kung may magpo-post sa Facebook ko Pero at least na warningan ko na, naka-post na rin ako so that kumbaga meron agad tayo. Oo, kesa sa maglilihim. Yun nga yung sinasabi ko sa iba na tumatahimik, naglilihim na napupuno na pala sila ng bombardment ng mga ng mga text messages. So yun yung dahilan kung bakit na wala na, nag-give up na lang sila. Meron yan ma'am, oo, maisingit ako no dahil nga I may not be that nag-advocacy gid sa mga duyon nga mga bagay pero siyempre ako nagakasubo man sa mga siyempre may mga nare-receive kita mga police reports ko naman may mga duyon nga nagkatabo no and gina-discourage gid nga naton galing hay may mga kahigayunan ko naman especially sa mga nagapamati attention man nasasadlak o nalulugmok sa mga utang, nagiging recourse ng dadaya karang mga online chorba ek nga sa pagpati nga makabulig ganda. So, sadly, sanda paro naluluko ag naga times 2, naga times 3 ang ani tapat ro anda karon ng mga kautangan and then haron do nagakatabo dayon. May mga nasasayuran kita no personally nga mga ginutas ananda ng sarili karon yung pagpangabuhi sa thinking and believing nga that's the end of the line para kanda bangod man yan sa pilang ka mga sirkumstansya kun amat nga hindi gid mapaiway no. So nakapablatter na ikaw ma'am no? Yes, nakapablatter na ako. Okay. Then ready na for referral na to for cybercrime sa Iloilo office. Oo. Nagpangako man bulik sa Mahawro aton nga konsen nga ika police station ikaw nagpablatter by the way. Iya mismo sa Kalibo Kalibo. PNP. Okay. May contact ako actually for supposedly interview. Unfortunately may mga sistema no so hindi ko na lang pag-i-mention kung sino orong gin-approach naton kay ina pero sige lang no kay man para nga ni konta nga ma-highlight yung man dudaya karang natabo nga abi naton abi ko iba so par bawo medyo wa man kita it mga nababatian nga nagapa-blatter sa police station wa man kita nababatian nga mga makaray nga police reports may una tagali gihapon nga maybe mga biktima nga naghihipos-hipos naghihipos lat asanda. Oo. By the way ma'am kung may una man what's the lesson nga na-learn naton kara? Unang-una para sa mga tulad ko no, yung nagtatry, hindi na ganun kakampante. No? Although on my side, syempre parang sinisisi ko yung sarili ko, bakit ko pinindot, bakit ko tinry. Pero hindi kailangan tumigil kasi doon sa pagsisisi sarili. Kasi may mga times talaga na, yes, we do things, no? Sabi nga nila, stupid things man. Pero wag yun magsilbing, kumbaga na hihinto ka na suko ka agad kasi parang nagsisimula pa lang ang init ng laban. Then doon naman sa mga nagbabasa, doon sa mga nakakita ng post or maybe may mga kaibigan kayong ganyan. Alam niyo po pag nangyari na imbis minsan kasi tulungan, sinisi pa. Yung bang minsan, hindi ka nga nakatulong, binasa mo lang yung post, nag-comment ka pa, na imbis na makatulong doon sa taong na biktima, parang sinisi mo pa. Napalumural pala tuloy. Oo, diba? So, kaya naintindihan ko bakit maraming ayaw magsalita. Bakit ayaw magpakilala. Kasi katulad nito, etong mga na-screenshot ko na mga biktima, actually walang ni isa dito may pangalan, puro code name sila. Ibig sabihin, hindi ganun ka-bold yung kaya nilang ilabas ang sarili nila na sila ay nabiktima. And when you read this, the same. Kung magkano yung gin-disburse kahon, the same. Kung magkano yung hinihingi, the same. The same ang experience. Kailan to nangyari? 4 days ago. So, ibig sabihin, while ako'y nabiktima, sa iba't ibang bahagi ng bansa, merong katulad ko. So, ilang katulad ko
ang piniling magsalita at ilang katulad ko ang piniling magbayad ng 28,000 na hindi mo naman dapat kailangang bayaran. Ang mahalaga po, ito rin po isang gusto kong sabihin, kapag po nakabaton ka mo, natanggap nyo yung pera, kahit po yan ay na-discover nyo na hindi pala sila legal, ibabalik nyo po. Okay? Kasi nga yung iba, pag tinanggap daw, akin na lang to. Di ba? Dahil nireklamo mo na, no. Ibalik nyo po ang pera kasi kahit anong mangyari, hindi po sa inyo yan. So, ibalik nyo ang pera. Now, kung tinanggap nila yan, i-deny nila o hindi, diretso ang paniningil sa'yo, wala kang sagutin. Kasi naibalik mo. Wala kang And kinuha. you have proof. Yes, meron akong proof. Lahat nandyan. At kung sakaling diretso pa rin ang ginagawa nila, wag matakot. Meron po tayong mga opisinang pwedeng lapitan. Kasi nga, the more na binibigyan natin sila ng lakas, is the more nung nagiging tahimik tayo. Pero kung ang lahat ng nabibiktima, magsama-sama, hindi lang kayo maging kontento sa Facebook na nag-post ako ng ganito, na na-experience ko ito, parehas tayo, tapos ano na? Di ba? Wala rin. So, kailangan you take the proper step para masampulan tong mga uri ng taong ganito. Actually, yung gawa nila yan, babaguhin na naman nila yung mga term. style din, ano. Ma'am, I personally salute you for being brave enough na pumunta rito sa station kahit pa na, well, maybe yung mga possibilities na mga mamaya hanggang sa pagtulog mo, meron pang mga Pwede, pero hindi na. Sabi nga nung anak ko, ay naku, wag mo nang pansinin para less stress. Kumbaga, when it comes sa pera, na ibalik mo na rin, eto na lang, mag-antay na lang din sila ng kung anong mga possible na mga magiging action taken ng ating mga authorities, especially yung mga taga-cybercrime. Lastly, ma'am, may gusto kang bigay na message sa lahat ng ating mga tagapakinig. Yes, sa mga nakikinig ngayon, maaring na-experience nyo man, na-experiencehan ko sa ibang perspektibo nga lang or maybe sa ibang paraan. Pero yung parating pinapaalala ni MJ is wag matakot. Lalo na kung alam mong nasa tama ka at alam mo na meron kang karapatan. Parati mong iisipin, ang Diyos ay hindi bulag at hindi natutulog. Alam niya kung paano bigyan ng katarungan ang mga taong nangangailangan nito. So, kapit lang, laban lang, at patuloy mong gawin yung tama para sa sarili mo at para sa ibang tao. Yeah. And sige, pahabol ulit. Anong oras nga ulit mapapakinggan si Coach MJ sa every Energy Sunday. FM? Every Sunday tayo, 1:00 hanggang 2:00 po yan. Kay Avenue, mga iba't ibang usapan tungkol sa life, no? Love life minsan. Yan. Ewan ko lang yung love life ng partner mo. Kami nang bahala dun. Coach MJ, ma'am, maraming salamat. God bless po. And hopefully, nakatuloy yung ating interview sa ating mga tagapakinig. Thank you so much and God bless, ma'am. Yes, thank you po. Mga kasimanwa, 7:09 aton karon nya oras. Standby mga kasimanwa, manubalik kita sa pinaling kaporosyon pagkatapos kilaman bilang ka mga reminders pangabay. Hugat-hugat sa kamurunan. Noche de Ronda D3 Payo. Ato si Rico, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Payo with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas. D3 Payo. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vacine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa. DTX Coffee Mix. Sa mga butik. School season is coming. Are you ready? Ready, set, go. Let's go! We at Chinitap Kalibo will help you find what you need this upcoming back-to-school season. Many school items, school materials, and school essentials are in store just for you. Available items are notebooks, papers, pencil case, envelopes, writing materials, art materials, reading materials, stationery and office supplies, school bags, school shoes,
school uniform, lunch bag, lunch bags, tumbler, and many more. Hurry up while we have a lot. What are you waiting for? Ready your budget? Set the date? Then go and visit Unitap General Merchandise Calibo, located at Jaime Cardinal Sin Avenue, Calibo, Aklan, right in front of Calibo Fire Station. Unitap General Merchandise Incorporated, your budget-friendly store. Ako si Jonali Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay natural, original. Masalikan kugid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Si Mark po yung tumawag sa inyo. Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po? 24 po. Taga saan po kayo, Tatay Mark? Katarman po kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman. Oo. Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung parang hindi ako makadumi ng maayos. Oo. Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape. Yun agad yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi akong coated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan bumili agad ako ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin parang naging maganda yung epekto, maganda sa katawan, maganda sa pakiramdam. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may visyo. Ang visyo yung may D3. Noche de Ronda. Welcome back mga kasabano. Padayon ka mo ng kapamati sa number 107.7 Energy FM Calibo. Proud member of the KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa pinalim kita nga mga minutos nga nabilin at aton nga palatunto ng mga kasabano. I'm so sorry ha. Huwag natin matawa at igtagupangod o mga pa-shoutout ninyo. Sige lang, habol natin. Sa mga members, by the way, it Aguilar family. Sa may magpag-ong batan, good evening daw kay Jonard Gaspar. From Kasibanuang Jean Aguilar. Mga Aguilar nga iba sa ibahayata, no? Kundi ako magsaga. Kay Panggang Aquilin Placido Bernosa, good evening, watching from magpag-ong batan. Man, bow!
pero taga Tibyaw man imo. Kay Panggang Angeline Candelario, good evening. Sa mga taga-Tundog Tangalan, kay Nanay Helen Herman, happy 66th birthday. Ayun. Sige lang, bisan what handa, importante may litson, may embutido, may murkon. Si Kasimanwang Donna Lee de la Cruz nagpa-shoutout man kay Anthony Donny Agday sa Huyaw-Huyaw Numancia. Sige lang, better late than never. Si Kasimanwang Jeffrey nagpa-shoutout sa anang cute nga kay Princess Jessa Berdandino kunanan. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina, good evening sa mga Tagalagin Banwa West Numancia. Alas 7:17 aton karon nya oras kasi manuan hadlo ka man baga matapnan uman itsugagop bulotong tubig or chicken pox nga raw dahil sa dagan nga komplikasyon makahagadlo kuno ra dayang tikos ag delikado no. Mga kasimanwa po, hindi kita maghadlok. Relax! Mag D3 Bio. Panubuon ro viral ag bacterial load sa imong gawas. Mag D3 Bio adlaw-adlaw para impeksyon maiwasan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specially. Alas 7:18 masaklap kon mabiktima ka it mga scammers no, mga kasimanwa ag rumas masubo nga ni riyon baga nga excuse me nagaabot ka ting sa puntong utdon mo uro imong kinabukasan natamba kun utang no may mga kilaga kita. Hindi ko na pag-i-refresh dahil nga ni nga masaklap man sa part it pamilya. Especially bukod man itanan kay man kita may sari-sari kita nga rason kung pamaan nagapanununggo kita it pangungutang. If we have sufficient in fairness sa aton yung kabuhi, hindi kita magpangutang asa milog sa binatuod nga realidad makahuya magutang. No? Especially sa isang ka alimbawa kung ikaw may trabaho, professional ka, no? Di tayo pagtago-taguon pa. Ay nagaka-short man yan eh. Pulis, maestra, sino pa? Biskan ko namat pati mga nagatrabaho sa bangko, nagapangungutang man. Dahil nga ni nga nagaabot gidro pigado nga kay gayunan sa pangabuhi. May mga emerhensya. Ngani nga urgently kinanglan mo kwarta. Abo man nga nagapasalamat dahil nga may mga online apps nga naga-offer. No? Mga kasimanwa. May mga legit actually nabubuligan. Mga kasimanwa. Galing ro sistema makaron hay kung hindi kita mag-extra careful, maging mausisa, maging mapagmatsyag, no? Magapit-gapit gid kita sa madadali ko mga tawo nga. Okay? Mga kasimanwa. Kung gid gaabot gid ro oras nga kinahanglan ka. No. Ibang ani nga mga negosyante milyon ro anda nga mga ginautang man. Ginapatiyog-tiyog to survive. No. Hay paalin kun ikaw hay nayang ambagon ta literally ultimo. No. Tapos ikaw hay nalipay man nga sige yang pila gid ro interes ayo ba kaya ro. So sungguon mo man magader ka man magarisgo kang ragali ho no. Mga kasimanwa. Dayaho pwede yun da 15,000 ay kaya man da sa sugod 3 buwan. No. Sige go. O nanoro sistema again ibabatsyag man ang dakimo actually nga legit sanda. Pangayuan kat ID ay okay no. Government issued ID
kung ano pa nga mga valid ID mga kasimanwa. Tapos may pa selfie pa minatuod ron, no? Pero man ba to mention magkuan ka, pa-register ka sa GCash, may pa selfie ka pa, no? Ginabuogid rin mo nga nayang legit nga identity. Bukod man ikaw itbugos, mga kasimanwa. So, vulnerable ro mga tawo nga nagakinahanglan it kwarta, no? Ro iba na survive man ro pagpangutang 5-6 harat ang anis sanda actually sa bilog man na sa mga literal man nga nabibiktima it makabigtaman scammer, no? Scammer man kuno iba nato nya magmanghod yung mga Pilipino. Ano ba yan? Pag singil araw, singil na, nagtatago kayo. Sandara na iskaman, nga ni sanda naga-careful man makaron. No, mga kasimanwa, bulig man kunta sandara, galing, ako untag sa hindi bawal kuntara, biblically speaking, no? Ginegosyot, abi ko, iba nagmagaranon, iba kara sa pa 5-6, ngara. Galing hambat mga magugang, sadly, gabalik man sa gawa. Ang bait ana sa Biblia hay nayang kung pahugam ka, pahugam. Especially sa mga kita mo legit nga nagakinahanglan. No? Kay manugluko matarona kung gindakop ka sa imong tagipusoon, nga dapat buligan do yung tawo buligi. Maybe sa estado imaw nga dapat imaw buligan to somehow enlighten ag ma-renew ng kabuhi. Manugluko ka. Manugluko ka halimbawa, ay sige buligan ko ikaw para nga makamove on ka. You can be back on your feet again. Agod nga hindi ikaw magpangluko, haraw buligan ta ikaw. Something like that. Para panahon nga ra, who cares? Mga kasimanwa. Because of the so-called fear man yan paalin ko na mabubusan ako, paalin ko din na ako pagbayaran, paalin ko sukton kay magpanaguan na ako. Pero sige lang, mga kasimanwa. Pero again, aton nga hambag, thank you so much kay Coach MJ, mga kasimanwa, for being brave enough nga i-brought out gid sa kahanginan, roan na nga na-eksperyensyahan, mga kasimanwa. Alas 7:24 ang agangod atong karon nga oras, ginakasubo ko gid pero at the same time man, sa pangamuyog nga kabay naging mapuslanon aton karang nga pag-ililiba sa Miyerkules nga edisyon at palatuntunan. Bago kita magtakop, hayran na irong importante gid nga Energy Public Service announcement. Energy Public Service. Energy Public Service. Again, sa tanan ng mga kakilaga, amigo-amiga kay bataan ni kasamanong Eva Natabio Nalangan nga nagtaliwan sa piyak nga kinabuhi May 3, 2026. Sa edad nga 41 anyos, nakahaya pa sa andang address, no? Poblasyon Libakaw, Aklan. Scheduled kubong sa pag-abuton niya nga Sabado pagkatapos sa alas 2 sa hapon nga misa sa St. Catherine of Alexandria sa Catholic Church sa Libakaw, mga kasimanong. Bago igatod sa nang uling kapahuwayan sa Libakaw Catholic Cemetery ron nagapaysayon again anang bilog nga pamilya. Energy Public Service. Energy Public Service. Alas 7:25. Sa tanan naton yung mga pangga, mga darling, mga sweetheart niya again, always nagapamati. Always nagapati, always nagaapin. Sa 107.7 Energy FM Kalibo, thank you so much. May we all have a blessed Wednesday night ahead of us. Agkabay ni kita magkalimot, magpangamuyo. Ag magpasalamat sa tanan ng mga grasya nga nabaton nato ng pagkabatunon pa rin sa mahal nga Dios. Kaway again, sa mga blessings nga mga kasimanwang mga padumduman katon, maging blessing man kita sa iba. Aton nga partner technical kasimanwang Marlo Saraspe sa overall supervision at amon nga CEO o kun Chief Executive Officer kasimanwang Apple Saraspe III. Para sa patas ag may tagipuso di pagpanerbisyo publiko sa gyapon ako ron yung the good vibes man. Kasimanwang Malbert Delight number 107.7 Energy FM Kalibo kasimanwa ko. Palangga ko. Noche de Ronda. Hi, Pangga!